kung gugunitahin natin yung March 11 na yan, ay talagang it is a reminder of loyalty repaid with betrayal. Itong mga panlilinlang nila ngayon, atin itong we have to kill it. We have to attack it by uh, fighting and exposing the truth. Maitanong ko lang po, attorney, saan po kayo noong panahon na 1 year ago, nang kasagsagan na Yes. nangyari po itong ano, kasi ang alam ko po, kami po, galing po kami ng Hong Kong noon, yung huling engagement po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kasama po tayo din doon, nag-cover din po tayo din doon. And at the same time, syempre, nauna kami ng uwi. Sila, umuwi ngayong araw na ito, tapos, yun na nga ang nangyari. Nasaan, ano po bang ginagawa nyo during that time, ha? At nung narinig nyo po ang balitang ito na hinuli ang Pangulo, ano agad yung naging reaksyon nyo po? We were monitoring the events at every minute, every second of that moment was very painful and traumatizing to remember. We were watching how a former president forcibly taken from his country by our own government. That was unthinkable, Admar, because no right-thinking leader, for that matter, nagagawin yung ginawa kay PRRD at that time. Kahit pa magkalaban, kung leader ka talaga na you are a statesman, kasi politika lang kung nakalaban sa politika, you could not have done that. But what is worse is that he did it to a person who who resurrected their political name. And prior to that, the very president who defied all conventional wisdom to allow the burial of the dictator, the father of our former president, to be interred at the libingan ng mga bayani. No president has ever done that from the time of Cory Aquino, Fidel Ramos, Erap Estrada, GMA, lalo na kay Pinoy. Wala, they will not do that because they knew that that was going to be an object of extreme opposition from the anti-Marcos forces. But President Duterte gambled his political capital just to finally put to rest that issue that has divided the country, that has wounded the country, because a lot of people are also followers of the former president. So, in the spirit of reconciliation, healing, President Duterte gambled his political capital para maidibing si former President Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. That in itself should have been reciprocated with gratitude. But what happened, a loyalty that was shown by the former president was repaid with betrayal. Yun ang pinakamasakit, Adman. Opo. Attorney, na-imagine nyo po ba na may isang leader, this time nga isang presidente, na kumbaga sa lifetime natin na merong isang presidente, merong isang leader ng ating gobyerno na haharap po sa isang banyagang korte na para bang nandun tayo sa panahon na sinakop tayo ng mga banyaga na nasa ating, galing sa ating nasa bansa tayo, tapos hinatid pa doon and haharap sa banyagang korte sa sinasabing kasalanan daw na nagawa niya dito sa Pilipinas. That is unthinkable, Admal.
especially at this time that we are positioning and claiming that we are a government of laws and not of men. We have a workable governmental structure. Meron tayong konstitusyon na a constitution that guarantees Bill of Rights at saka yung sovereignty natin. Kaya nga, it was a golden moment in our history na ipatalsik natin yung US bases in our country, yung Subic at Naval Base, and when the 1991 treaty was abrogated by the Senate, because it was an exercise of sovereignty. That happened in 1991. Dapat ngayon, 1991 onwards, dapat yung concept natin on sovereignty would have been stronger, would have been emboldened na tayo, pero parang counterclockwise tayo parang bumaliktad tayo sa dark ages natin na parang colonial pa tayo. So, yun ang pinakamasakit. And then, I don't know, kaya nga, kung gugunitahin natin yung March 11 na yan, ay talagang it is a reminder of loyalty repaid with betrayal. Yun ang parang kuan dyan pinakamagandang reminder. Opo, attorney, bago lang tayo magpatuloy kasi marami kasing nakapuna na yung framing natin po, baka pwede po tayo umatras ng konti para maganda po yung ating framing po, attorney, kasi Okay. masyado na po kasing sagad kayo sa screen po natin, natatamaan po yung ulo nyo po doon sa pinakatuktok ng ating screen. Pero dito po tayo sa ngayon. Naging debate po kung ito po ba ay lehitimo, legal. Yan yung usapin ngayon na ni-raise na rin dyan sa Korte Suprema. Ano naman po ang mahalagang punto na dapat tandaan ng ating mga kababayan at siguro lalo na sa inyo, sa mundo po ninyo sa legal, usaping legal, sa legal profession po, ano po yung mga napag-uusapan nyo dito? Nakikita nyo po bang hati ang nasa mundo ng legal, usaping legal, kaugnay rito, or marami kayong naririnig na same na hindi, mali yung prosesong sinunod dito, attorney? Well, siguro ang ginagalawan po na mundo, karamihan, almost if not all, are really against the idea na si President Duterte was extraordinarily rendered to a foreign country. Kasi if you are a lawyer worth of your salt, it is really sickening, it is really disgusting to accept the fact that we are incapable of trying a person in our courts because we believe that our judicial system is working. Kaya nga, meron tayong mga kaso ngayon filed with the court kasi we believe, we trust in our judicial system. So, sa nangyari, talagang it's really abominable, it's really disappointing, it's really condemnable to witness that such kind of an episode in our life as a nation, na we surrendered our jurisdiction, we surrendered our sovereignty to a foreign entity, na we are not a failed state, we have a working judicial system. Opo, at sa mga nakalipas po, every time na merong mga Pilipino na nasasangkot sa gulo, nakakasuhan, sinasabing na involved, mayroong daw kasalanang nagawa, andyan yung gobyerno na umagapay agad sa mga Pilipino. To the point na hihingilingin pa yung kustodiya at gusto na nga dito nga litisin po, attorney. Pero sa pagkakataong ito, mismong gobyerno ang nagkanulo po sa isang Filipino citizen na naging presidente, bumaba sa
posisyon ng pagkapresidente na napakataas ng grado mula sa taong bayan, yun din ba ay dapat na lubusang ikonsidera po sa lahat po ng mga hakbang, attorney? Dapat lang, Admar, you you made a very sound and very logical, well-grounded na premise. Dapat yan. Dapat hindi mangyari yung ganun. So, ang word ko lang dyan is it must be condemned. Condemned to the highest degree. Kasi isa itong the darkest chapter of our political history as a country. Opo. At kung hindi ito kasi ngayon parang naka-floating pa yung status po, attorney. Wala pang pinal na decision din yung Korte Suprema. Kumbaga, alin ba rito? Kaya to the point na itong si Senador Bato de la Rosa ay nagtatago ng hanggang sa kasalukuyan. Kung hindi po ito mabibigyan ng tuldok, masamang ano po ba ito? Masamang magiging example or magiging gagamitin na ito sa hinaharap po na pag may kalaban ka sa politika. Kasi ito yung nakikita rin, lalo na ng mga supporter ng dating Pangulo na pinulitika at ginamit yung batas para masatisfy sila na mapakulong. Weaponizing the law. Oo, yung ganun po. Kung hindi po ito mabibigyan ng tuldok, no? Or talagang kung sino yung magbibigay ng huling judgment, magiging masamang president po ito na baka sa hinaharap, gamitin din po ito sa magkakatunggali sa politika. Precisely, that is the duty of the Supreme Court to stabilize the situation by making a ruling that would guide the nation, and it would be a restraint that anything similarly situated should not be done in the future. Kasi meron ng parang meron ng paalaala, meron ng legal precedent na ginawa ang Supreme Court. Kasi ang Supreme Court talaga, yan man ang the last bastion of democracy. Opo. Dito naman po tayo sa usapin ng ating justice system. Pwede ba yan na parang hindi magkakatugma yung pahayag na during lang sa issue na involve ang dating Pangulo, sasabihin na hindi gumagana ang justice system. Pero before nun, kasi meron pang na-convict doon sa mas marami pang sinasabing namatay nga, 58 yata yun sa Maguindanao Massacre. At after nun, gumagana yung justice system. Pero during that time lang talaga sa period ng buhay natin, yung panahon ni FPRRD, doon lang hindi gumagana yung justice system. Pwede bang ganyan pinipili po, attorney? Kaya nga yung narrative, Admar, we should not stop, we should not allow this false narrative to be the parang dominant narrative. Talagang we have to overcome this narrative na ginawa nila to produce, to bring about kung ano ba talagang tunay at sa totoo at yung truth. Kasi the truth shall set us free. Pero hindi man yan pwede nating hintayin lang. Kaya nga tayo, like for example, in your case, you are part of the parang enlightenment. Ako, kaya nga, every time tumawag kayo sa akin, this is just my humble, simple contribution to let the truth come out. Kasi kung hayaan natin ito, baka itong false narrative na ito ay magiging parang tatanggapin ng taong bayan. Kasi according to Goebbels, yung propagandist ni Hitler, yung false, yung lie, repeated many times, will become the truth. Hindi pa pwede yan. How shall freedom be defended? By truth
when it is attacked by lies. So, itong mga panlililang nila ngayon, atin itong we have to kill it. We have to attack it by fighting and exposing the truth. Yan ang gagawin natin, kasawang Admar. Opo. Dito po sa kasong kinakaharap ng Pangulo, kung dito po inihain ang reklamo na yon, ano pong tawag kasi crime against humanity, no? Kung dito ihahain sa ating bansa, ano po ang tawag doon sa kaso na ito? And at the same time po, ano po yung dapat na ilatag para mapatunayan or mga ebidensyang ilalatag na talagang nakakumit ng krimen ng isang inaakusahan po. Kasi doon, kaya ko po natanong ito kasi manggagaling din dito sa bansa natin yung mga sinasabing mga ebidensya at yun yung ilalatag doon. Parang dumaan ka pa sa call center na pwede outsourcing. Oo, nag-outsource pa dito. Dito lang din naman. Kung dito po, no, sa regular na pagsasampa ng kaso, ano po yung regular po? Maaari niyo po bang maipaliwanag po, attorney? Well, kung dito yan, doon yan sa Court of General Jurisdiction. RTC yan. Kunwari, murder, kung ano pa yung maximum na crime under our revised penal code. Pwede yan i-file and then yung crime na yan ay no bail recommended. Assuming there is a finding of probable cause, the president will be in jail, will be detained while trial is ongoing. Yan naman ang sistema natin eh. Basta all offenses except those punishable by reclusion perpetua or higher when evidence of guilt is not strong shall be billable. Ibig sabihin, yung mga offenses na reclusion perpetua, yung mga heinous crimes, not automatically billable yan. So, the person accused will be detained and he can only be out by way of petition for bail. Pero dadaan pa yan sa isang proseso. Ang ibig kong sabihin, kung dito pa yan ipinafile, we have a tested and working functional judicial system that would satisfy the requirements of due process, yung requirement din ng speedy disposition of cases, yung protection ng mga witnesses. Ang daming batas natin. Lalo-lalo na ngayon na ang ating gobyerno ay kalaban ng Duterte. So, yung argumento na they cannot find justice under this president, they cannot find justice because President Duterte is powerful. Far-fetched na yan eh. Wala na yan. Walang basis yan kasi tingnan mo ano nangyari sa kanila. Wala kasi ng all levels of powers sa government natin are under the control of the political enemies of the president. So, why outsource a tribunal that would hear his case when our court is able and credible, functioning, lahat. Kung sasakyan pa ito, ano ito Land Cruiser. Ibig sabihin, workable ito, working. So, there is no need to outsource the trial. Parang we are just shouting to the whole world na wala para itong country natin, para tayong banana republic. This is parang sinasaktan natin ang ating sariling dignity as a country. Opo. Dito po sa pagdetermine sa isang halimbawa, krimen na pagpatay, paano po dinidetermine na itong individual na ito ang primary suspect o yung parang nag-isip nito at nasa likod nitong patayan na ito? Kasi parang kanila pong yung sa mga nagsampa ng reklamo laban sa Pangulo, sinasabing siya yung utak
At siya ang nag-utos talaga nito. Pero kung maririnig naman natin sa kanyang mga public speeches, which is ginagamit din nila, no, na parang ebidensya yung mga pronouncement ng Pangulo, sinasabi naman na kung manlaban, hindi pwedeng hindi rin kayo manlaban. Na kasi ang kinikwenta ng Pangulo, ang hindi na-highlights yung mga pulis, minsan mga sundalo na nababanggit niya, yung mga pulis, yung mga law enforcer na napapatay dahil nauunahan ng mga kriminal, ng mga durugista. Ayaw niya mangyari yon kasi tagapagpatupad, taga-implement ng batas ito. Hindi naman niya sinabing patayin nyo all the way. In fact, meron pa nga siyang mga pinagalitan na mga Advan, pulis ukol dyan po, attorney. okay, Advan. That's a matter of evidence. Part yan sa trial. Ngayon, ang dapat hindi tayo malihis sa pinaka-foundation nito, Admar. Ang una talaga nito, kailan ba tayo, when do we have the right to try? Yan ang una. Kasi number one dito, Admar, first, yung Rome Statute member ba tayo? Kasi yung Rome Statute ay parang we submitted ourselves na part yan natin jurisdiction na para bang pinapahiram natin, okay, sa mga ganitong mga usapan, we bound ourselves na we committed ourselves to the terms and conditions of the Rome Statute. Now, anong sabi ng Rome Statute? Widespread and systematic killing. Kasi nangyari kasi yan sa mga African countries. Yung bang patayan ba na karumal-dumal ba? Walang targeting civilian population. Kasi anong nangyari kasi diyan, may mga, nakalimutan ko na yung mga pangalan ng mga countries na yan doon sa Africa, na patayan talaga, walang tanong-tanong kung si Admar ba ito, basta hindi namin kalahi ito. Racial killing. And then it was followed by the what happened in Yugoslavia, yung former Yugoslavia, na yung dominant na Serbians, binanatan nila yung mga kalaban nila doon sa Bosnia, Herzegovina, yung lugar na yan, Croatia. Ethnic cleansing. Kaya nga nabuo itong ICC. Kasi under that situation, wala na silang country. But just the same, yung framework ng ICC, nandyan pa rin yung tinatawag na complementarity. Okay, member kami dyan. Baka mangyari yung nangyari sa ibang bansa, at least hindi pa hopeless yung mga biktima. Meron pa tayong last resort, court of last resort, which is the ICC. But despite that, na parang nag-surrender ka na sa iyong jurisdiction kasi sumali ka sa treaty, may retain pa rin yan yung complementarity na until na yung country natin ay failed state na, doon pa papasok yung ICC. So, kahit pa member tayo ngayon, hindi automatic ang ICC ay maka-acquire ng jurisdiction kasi of complementarity. Pabalik-balik itong argumento nito. Pangalawa, which is the most talagang argument na yan, hindi tayo membro. Ngayon, how can an ICC try a person whose country is no longer a member? Yan parang argument. Pero paano yan ngayon? Siguro, sa tingin ko, baka yung argument na yan ay maging ma-upheld yan kung patay na si President Duterte para to moot an academic na. Kasi nahawakan na nila eh. Yan ang masakit pa dyan, hindi na nahawakan by way of ICC forcibly abducting or taking from our land si PRRD, isinurinder pa sa ating government. Yan ang yan talaga ang what makes it very painful. So, ngayon, tanong mo kung nangyari yan sa atin.
Kung nangyari yan sa atin, na dito, okay, hindi tayo kasi we are really fighting for our sovereignty, we are asserting our sovereignty. O sige, kasuhan si Duterte. Kung ang kaso diyan murder, siguro ang jury diyan ay principal by induction siya. Kasi there are three kinds of principals. Principal by direct participation, yung ikaw talaga pumatay. Pangalawa, principal by induction, ikaw yung nag-utos. At saka yung principal by indispensable cooperation. Na without your indispensable cooperation, the crime would not have been committed. Yun, meron mo tayong mga batas na yan. Siguro, yan ang theory kung dito pa yan tinatry si President Duterte. So, kung may mga ebidensya na mga witnesses makapagsabi na ang mastermind si President Duterte, let that witness be presented but subject to a rigorous cross-examination kasi that is the right of the accused to confront his witnesses and accusers in a public trial. Opo. Attorney, dito naman po sa issue po ng paiba-iba na mga pahayag. Nung in good terms pa ang Duterte at Marcos, binigyang diin ni President Bongbong Marcos nung nakapanayam siya ng mga foreign correspondents, no, na hindi kikilalanin ng Pilipinas ang kahit na may warrant, no, kasi nga may soberanya tayo. Kumbaga, wala na tayo doon sa, hindi na tayo saklaw doon sa ICC, sa Rome Statute. 2023 ito, in good terms pa. Sabi ko nga, in good terms pa yung mga Duterte and Marcos. After nyan, meron din mga pronouncement. Mismo, ang Justice Secretary noon, si Boying Rimulya, na to the point, sabi pa nga niya, ipapahuli kung pupunta rito, hindi as turista, na mag-ikot sa Pilipinas, kundi kung mag-iimbestiga yung mga ICC. Meron pa nga mga ganong klase ng mga pahayag po ang dating Justice Secretary. And umabot pa sa punto na nagpa-clarify pa ang pangalawang Pangulo na kay President Bongbong Marcos Jr. 2024 ata yun, na nagliham siya at sinagot siya sa isang liham din ng Pangulo, hindi lang for Vice President Sara Duterte, pati na rin ata sa DOJ na kautusan, pati na rin sa Solicitor General, ano ang stand ba ng Pangulo, no? At ang sabi niya, hindi kikilalanin, no, ang anumang hakbang ng ICC nung good terms pa sila. Pero after nun, bigla pong nag-iba ang ihip ng hangin po, attorney. Ano bang masamang president na nakikita nyo po pag mga ganyang klase po? Well, that is a person that cannot be trusted. It is a person that capable of betrayal. Yan ang description niya. Katraidoran. So, in a very simple language, they are being betrayed by the president, and the country as a whole was betrayed by the president. Opo. Siguro bilang panghuli na lang po, attorney, ano na lang po ang mensahe nyo sa ating mga kababayan ukol nga po dito sa mga kaganapan, 1 year na, lalo na sa mga Duterte supporters. Baka may mensahe din kayo sa government and at the same time sa Supreme Court or kahit sino pa. Nasa inyo po yung pagkakataon po, attorney. Opo. Admar, I'm just an ordinary guy. I cannot even create a ripple in the pond. I am nothing. I am nobody. Nakikisabay lang ako sa Agos. I sympathize. I made my feelings known. Kaya nga, I allowed myself to be interviewed by you or by any station. Kung gustuhin nila yung mga opinion ko, I am more than willing to contribute. Pero hanggang dyan ako, yung panawagan, Adman, hindi yan bagay sa akin kasi sino ba si James Cesarba? Ordinaryong tao lang ako. Hindi man ko ma-influensya. Mas ma-influensya ka pa, Adman. Hindi. Ikaw ang malaking ambag nitong ating kausa or yung finding of justice. Dapat this
malaking inustisya must be corrected, mayroong accountability, dapat may day of reckoning, dapat yung kung anong dapat na mangyari to correct all these mistakes na nagawa. Opo, at kailangan din ng Yan ang ating panalangin. Pero ikaw ang may malaking ambag dyan, Adman. kailangan Itong kausap mo, ordinaryong tao lang ito, Adman. Oo, pero kailangan sa din akin, ng ordinaryong tao, Siguro- attorney, kaming mga ordinaryong siguro tao yung- ng expertise na katulad mo po, attorney. Hindi naman, madami pang expert dyan. Maraming expert dyan. Oo, Ang sa akin lang, napapanood na nga kita sa yung Russia Today, mga foreign news. nabigyan lang pagkakataon. Siguro a lot of persons who could have done better than me. Sa akin, okay, diretsahan tayo. Panalangin natin na sana itong mga inustisya na ito ay mabigyan ng this will be corrected, this will be everything ba Admar, may yung mga may mananagot sila para yan naman talaga ang mundo, Admar. Kaya nga tiningnan ko lang in a spiritual perspective, kahit nga si Jesus Christ ay victim of injustices. So we'll just pray that in our lifetime we can witness the rendering of justice. Kung matagal pa ito, wala tayong magawa. Pero sana sa pinakamadaling panahon, this will be corrected soon for the betterment of the country. Not for the Dutertes, but for the betterment of the country. Kasi ang ating bansa is the one being wounded. Ang ating dignity as a country na wala. Yan ang parang tingin ko dyan. Kasi whether we like it or not, we are Filipinos and walang tanungin tayo, where do you come from? Isa lang ang bansa natin Pilipinas. Kaya mahalin natin ang Pilipinas at mahalin natin. Kasi isa lang ang ating bansa. Wala na tayong ibang bansa pa, kundi ang Pilipinas. So mahalin natin dito.